Pumapayag akong makipag sa amo kong lalaki, dahil sabi niya mahal niya ako at papakasalan someday. Nangarap ako na umangat sa buhay. Nangarap akong may kasal sa mayamang angkan. Ito ang aking kwento. Ako po si Daisy, 29 years old na sa ngayon, dalaga, pero may naiwan akong boyfriend sa Pinas. Nasa 3 taon na rin ang aming relasyon, parehas lang kaming mahirap, kaya nag-abroad ako para makatulong sa aking pamilya. Napadpad ako sa bansang Saudi. Ang amo kong babae ay may anak na 2 lalaki na parehong binata pa. Ako ang nag-aasikaso ng kanilang mga damit, naglilinis ng kanilang kwarto. Mabait naman ang mga amo ko, hindi sila palautos, kaya malaya kong gawin ang mga gusto kong gawin, basta gusto lang ni Madam, malinis ang bahay, at may pagkain sa tamang oras. Mas malimit kaming nagkakausap ni Khalid, ang bunso sa magkapatid, same lang kami ng age, at magaling din mag-English. Mahilig magbiro at sa mga joking. Noong araw ng Ramadan, palaging may pakain para sa mga lalaki, at ako ang nag-aasikaso dito. Sa tuwing maglalagay ako ng pagkain sa room nila, ay sa labas lang ako ng pinto. Pag si Khalid ang kasama sa loob, siya ang kumukuha sa akin at siya ang naglalagay at nag-aasikaso sa mga ibang kalalakihan, pero pag ang kuya niya, napasok ako sa loob, pag mag-set up ng pagkain nila, at maglabas ng pinaggamitan, una hindi ko naiintindihan, pero lumipas ang Ramadan ay pinaliwanag sa akin ni Khalid, ayaw daw niya na may ibang lalaki na makakakita sa aking mukha, kundi siya lang daw, dahil mahal niya ako. Sa totoo lang, para akong napako sa pwesto ko, kasi habang sinasabi niya iyon, ay hinahalikan na niya ako sa labi ko. Napaurong ako, sabi ko, no, sabi niya, why, single naman daw siya, at single naman din ako, kaya walang masama, at tanong niya rin, hindi ko raw ba siya gusto, gwapo naman daw siya, matangkad, at may ipagmamalaki. Then sabi ko, katulong lang ako, sabi niya, I don't care, tapos sabay alis niya. Isang araw naglilinis ako ng kwarto niya, mga 8 AM iyon. Kasi 7 AM umaalis na siya para sa work niya, nagulat ako nang biglang pumasok. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, ako naman paurong ng paurong, hanggang sa napaupo na ako sa kama, na-cover na niya ako, kaya alam ko na wala na akong kawala, hinalikan na niya ako, ng marapsa, aking hiyas, at sobrang laki pala ng pipino ng parang sa kabayo eh. Lalo nang magalit, kahit na hindi na ako ay, dahil nga sa laki, pero sobrang rapsa. Pagkatapos nung araw na iyon, hindi ko na siya napigilan. Palagi nang sa amin, minsan sa kwarto niya. Minsan sa kwarto ko, minsan sa mga room na walang tao. Kung saan kami abutan ng mahirap siyang iwasan dahil minahal ko na siya. At hindi lang iyon, dahil sa mga pangako niya, papakasalan daw niya ako, at magkakaroon daw ako ng magandang buhay at ang pamilya ko. Noong nagkasakit nga ang aking ina, ay sinabi ko sa kanya, binigyan niya agad ako ng pera, kaya ramdam ko na mahal niya ako, niregaluhan din niya ako ng alahas, at mga ilang damit, nakapag-package ako sa Pinas dahil sa mga grocery na natatanggap ko mula sa kanya every month. Pero parang nabago na ang lahat, mag-end of contract na ako this month, hindi na ako na-renew ng nanay niya, at sinabi ko ito sa kanya, sabi niya sasabihin daw niya sa nanay niya, pero parang wala naman siyang sinasabi, parang okay lang na umuwi na ako ng Pinas, ginagalingan ko ang performance ko sa para hindi niya ako makalimutan, pero parang ginamit lang niya ako, at tanggap ko na iyon. Nag-enjoy na lang ako ngayon habang andito pa ako, at hindi ko na rin pinipilit na manatili ako dito, mas okay na rin siguro na mapalayo na ako sa kanya, bago pa kami mahuli ng nanay niya, umasa lang talaga ako, na mababago ang buhay ko.